Naging magkasintahan sina Natalia at Miggy mula nang sila ay nag-aaral pa lamang. Patago ang lahat dahil masyadong istrikto ang magulang ng binata pagdating sa buhay niya. Palibhasa ay tagapagmana nga ng malaking negosyo ng kanilang pamilya. Kaya naman, ganoon na lamang kapili ang ina ni Miggy pagdating sa magiging nobya nito. Samantala simpleng buhay naman ang mayroon si Natalia. Sumasapat ang araw-araw na kita ng kanyang ama sa tulong ng pamamasada kasabay ng paglalabada ng kanyang ina. Tulad kasi ni Miggy ay nag-iisa lang din siya kaya naman pinangako ng mga magulang niya na igagapang siya nito sa hirap. Maitawid lamang ang kanyang magandang kinabukasan. Ngunit ang lahat ay magbabago dahil sa isang kaganapan na hindi inaasahan ng lahat. Malakas na sampal ang inabot ni Natalia mula sa kanyang ina. Kagagaling lamang nito sa huling customer na nagpalabas sa kanya. Matagal na nitong napapansin ang kakaibang ikinikilos ni Natalia, lalo na ang pagsusuka at pagsusuot nito ng maluluwag na damit. Kailan mo pa kami niloloko? Parang maiiyak na anang ginang habang hinahapos sa pagod. Nakapamiwang ito sa kanya. Nay, hindi ko naman po intensyon na lukuhin kayo, Nay. Aksidente po ang lahat. Umiiling na saad ni Natalia. Aksidente? Hindi magaganap ang lahat ng yan kung hindi mo ibinuka. Diyos ko anak, alam na alam mo kung anong estado natin. Sa tingin mo, mabubuhay mo ba ang batang yan? Mabibigyan mo ba yan ng maayos na buhay gayong hindi ka pa nakakagraduate? Napaluha ang ginang dahil sa kanyang emosyon. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na ani Natalia. Napaluhod siya. Ilang buwan na lang, pag-graduate na siya sa kursong business management. Ipagpapatuloy ko po ang pag-aaral ko pangako. Nay, huwag po muna nating sasabihin kay tatay please. Nagmamakaawang ani Natalia. Hindi sumagot ang nanay niya. Sa halip ay pumasok lang ito ng kwarto. Samantala ganoon din ang ginawa ni Natalia. Pumasok siya sa kwarto para makapag-isip. Araw noon ng linggo. Nasa malalim siyang pag-iisip nang biglang magring ang phone niya at mula kay Miggy ang tawag na iyon. Sabik niya itong sinagot, ngunit walang sumasagot. Miggy? Hello? Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito, ngunit walang sumasagot hanggang sa kusa itong namatay. Nabalot ng matinding pag-aalala si Natalia, ngunit kasabay din noon nang muling mag-vibrate ang kanyang cellphone. Mula ulit ang mensahe kay Miggy. Nais nitong makipagkita sa isang malapit na park sa subdivision na tinutuluyan nila Natalia para hindi na siya lumayo pa. Sabik na gumayak si Natalia. Balak niya na din kasing aminin ang tungkol sa pagbubuntis niya at nakakasiguro siyang pananagutan siya ni Miggy dahil mahal naman siya nito. Hindi na nagpaalam si Natalia sa nanay niya at kaagad siyang naglakad papunta sa park. Ngunit sa halip na si Miggy ang abutan niya doon, ang ina nito ang nandoon. Tita Mildred? Saad ni Natalia. Nakataas ang kilay ng ginang nang tumingin sa kanya. Mabuti naman at nakarating ka. Mataray na anya kay Natalia. Ano pong ginagawa niyo dito? Ano pong kailangan niyo? Bakit? Sino bang inaantay mo? Umaasa ka ba talaga na magkikita kayo ng anak ko? Nakangising anya. Magkanong kailangan mo para tigilan mo ang anak ko? Madami pa akong pangarap sa kanya, kaya layuan mo siya. Anang ginang kay Natalia, tsaka hinagis ang makapal na pera sa mukha niya na kaagad naman niyang sinalo. Nagulat siya sa kapal ng pera na yun, na ngayon niya lang nahawakan. Pero para kay Natalia, walang akmang halaga ang pagmamahalan nila ni Miggy. Umalis ka sa buhay ng anak ko dahil hindi ka niya kailangan. Kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang daughter-in-law ko. Anang ginang na labis na kinasikip ng dibdib ni Natalia. Napaiyak si Natalia at napaupo sa bench na nandoon. Tinignan niya ang pera na hawak at tumama ang mata sa tiyan niya. Paano na kami ng anak ko? Nasabi niya sa kanyang sarili. Pinakalma niya ang sarili hanggang sa matuyo ang kanyang luha. Wala siyang ibang pamimilian kundi tanggapin ang katotohanan. Alam niyang pareho lang silang mahihirapan kung ipagpapatuloy niya lang ang relasyon niya kay Miggy dahil mismo ang magulang nito ay ayaw na sa kanya.
Oh, bakit ang tamlay mo? Ani tatay nang makita niya ako sa harapan ng gate. Hinawakan niya ang ulunan ko. Dapat palagi kang masaya. Ani tatay sa akin. Kinain ako ng guilty. Para bang gusto ko nang sabihin sa kanya ang katotohanan. Tay, matatanggap mo pa ba ako kapag nadapa ako? Tanong ko, napahinto si tatay. Oo naman, palagi ako nakaalalay para sa'yo anak. Ani tatay sa akin. Tay, buntis po ako. Nagbaba ako ng tingin nang dahan-dahang mawala ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ko po sinasadya, tay. Nadala lamang po ako sa bugso ng aking damdamin, pero handa naman po akong makatapos ng pag-aaral. Sino nga man ang batang yan? Naging seryoso ang tinig kaya umiling ako. Hindi ko po kilala. Aksidente po ang lahat, tay. Minabuti ko na lang na magsinungaling kaysa magsabi ng totoo dahil tsak nahanapin niya si Miggy. Magpapahinga na muna ako. Anya tsaka ako iniwan sa labas. Naging matamlay ako sa maghapon. Kinaumagahan, pumasok ako ng maaga. Inaasahan ko nang nasa harapan siya ng eskwelahan. Pero hindi ako pumunta doon para pumasok, kundi para siya'y makausap. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. At sana maintindihan mo yun. Matapang na saad ko tsaka akong umiti. Inaasahan na ni Natalie na siya ay maguguluhan. Sandali, may nagawa ba akong hindi tama sa'yo? Ani Miggy sa akin. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Anya nang ako ay habulin. Aalis na ako sa lugar na to. Kaya wala na din tayong pag-asa kung magpapatuloy pa tayo. Kalimutan mo na lang ako, Miggy. Salamat sa mga masasayang alaala. Hindi niya na ako hinabol. Masakit para sa akin pero wala na akong magagawa. Pag-uwi ko sa bahay ay kaagad kong kinausap sina nanay at tatay. Aalis ka dito? Sa tingin mo ba matutuwa kami na hindi ka makita? Kahit na ganyan katigas ang ulo mo? Ani nanay sa akin habang kaharap ko sila sa sala. Alam ko pong ikalulungkot niyo. Pero gusto ko pong sarilinin ang problema ko, Nay-tay. Ayoko din po na ilagay kayo sa kahihiyan. Kaya sana maintindihan niyo. Hindi sila kumibo sa akin. Sa halip ay tumahimik na lamang. Bala kong sumama kay Alice papunta sa Manila. At doon ko na ipagpapatuloy ang aking mga balak. My God! Malakas na sigaw ni Alice sa akin habang papasok sa kondo na tinutuluyan namin. Nakaupo ako noon sa mesa at umiinom ng kape. Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan? Irap na saad ko. Nabalitaan mo na ba? Tumaas ang aking kilay. Babalik na si Miggy ng bansa. Parang kinikilig na Anya. Sa totoo lang ay hindi ko na pinakikibalitaan ang lalaki na yun. Nakalimutan ko na siya sa haba ng panahon. Ayoko nang makadinig ng tungkol sa kanya. Hanggang ngayon ba hindi ka pa nakaka-move on? Anya sa akin kaya tinasan ko siya ng kilay. San mo nakukuha yung pinagsasasabi mo? 6 na taon na Alice. Tingin mo ba hanggang ngayon hindi ko pa din siya nakakalimutan? Oo, giit niya. Dahil kung nakalimutan mo na siya, dapat ay hindi ganyan ang reaksyon mo. Masyado kang napaghahalataan tungkol sa feelings mo. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang itanggi. Kung naka-move on ka na, dapat ay handa mong tanggapin ang maaari kayong magkita dito. Lalo't nasa isang bansa lang naman kayo. Bukod doon, may karapatan naman siya kay Migs dahil anak niya yun, no? Ani Alice sa akin, kaya ngumiti ako. Pinagtabuyan ako ng magulang niya, kaya wala na siyang karapatan sa anak ko. Maghahain na ako para makakain ka na. Matapos naming maghapunan, dumiretso na ako sa kwarto kung saan naroon ang 6 na taon kong anak. Naupo ako sa kama at hinaplos ang pisngi niya. Pabalik na daw ang daddy mo. Wika ko, tsaka ako naman hinaplos ang ulunan niya. Handa nga ba ako makipagbati sa kanya? Gayong wala naman siyang naitulong sa akin sa pagpapalaki sa'yo. Kumislot si Migs, kaya naman hindi ko na itinuloy pa ang pagdadrama dahil baka maistorbo ko pa ang kanyang pagtulog. Tumayo ako at tumanaw sa bintana. Pinagmasdan ko ang maliwanag na bituin sa kalangitan. Miggy, hindi lang ikaw ang nakaabot ng pangarap na gusto mo. Pabulong na saad ko.
Kinaumagahan ay tulad ng araw-araw kong rotation. Maaga akong gumising para maihanda ang anak ko sa kanyang pagpasok. Bagaman may trabaho ako, hindi ko maaaring pabayaan ang anak ko. Masyado ko siyang minahal, kaya kahit hanggang sa pag-aasikaso sa kanya, halos ayoko nang iasa sa iba o kumuha ng kasambahay. Galingan mo sa school ah. Hinagkan ko ang noo ni Migs nang tumango siya. Opo mami, kayo din po, galingan niyo po sa work niyo. Masiglang anya. Isa ang tinig ng aking anak kung bakit patuloy akong lumalaban sa hamon ng buhay. Napapawi ang aking pagod sa tuwing nadidinig ko siya. Good morning ma'am, tumawag po si Mr. Limcao ko para po sa pagpirma niya ng kontrata sa inyo. Ito ang bungad sa akin ng aking sekretary pagpasok ko sa opisina. Sa totoo lang ayokong kuhanin ng alok niya. Hindi naman niya to ginagawa dahil sa business. Ginagawa niya to for his personal reason. Wala akong balak na mag-entertain Luna, pero sige, papuntahin mo siya dito at mag-usap kami. Tumango si Luna at kaagad na lumabas. Trauma na yata ang naidulot sa akin ng mami ni Miggy, kaya kahit ganito na katagal na panahon, takot pa din akong buksan ang aking puso. Nasa malalim akong pag-iisip nang magring ang aking cellphone. Mula ang tawag sa isang sikat na jewelry shop. Matagal na itong nag-aalok sa akin na bumili. Kaya lang ay wala naman akong sapat na oras para sila'y dalawin. Tulad ngayon, may kakausapin na naman kasi ako kaya talagang busy. Ito ang aking katwiran nang mag-alok silang muli sa akin. Nagbago ang boses sa linya. Hindi ko alam kung kinuha ba yun ng ibang tao. Pwede naman kaming sumadya dyan kung gugustuhin mo, Miss Cardillac. Anang medyo maedad na tinig. Seriously? Paglalaanan niyo talaga ako ng oras? Tumatawang saad ko. Sikat ang store nila, kaya hindi ko alam kung matumal ba ang bentahan nila o sadyang gusto lang nila akong bumili. Kung hindi ako makakaistorbo sa inyo, de sige. Maaga pa naman kaya kahit 10 AM mahihintay ko pa kayo. Naku, Miss Cardillac, salamat po. Actually, sa dami ng businesswomen dito sa atin, ikaw na lang talagang hindi ko nabebentahan ng mga jewelries ko. Sige, dalan mo ko ng alam mong matitipuhan ko at bibili ako. Matapos ko silang kausapin, lumabas muna ako para bumili ng kape sa kalapit na coffee shop. Umorder ako ng macchiato. Palabas na ako noon nang mamataan ko ang ginang napapasok. Small world. Ang nanay ni Miggy. Hindi ko na sana sila papansinin kasama ang assistant nito. Nang mapatingin siya sa akin, pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumaas ang kanyang kilay. Kahit anong suotin mo, hindi matatakpan niya ng pagiging squatter mo noon. Ilang taon na din po ang nakararaan at madami na din sigurong nagbago. Kayo na lang talaga ang hindi. Pero masaya ako makita kayo na ganyan na po pala kataas. Putol ko sa sinasabi ko. Kataas ang tingin niyo sa sarili niyo. By the way, have a great day. Ma'am, umalis pa po kayo. Sana inutos niyo na lang po sa akin yan. Ani Luna. Hindi na. Nakaganda nga na lumabas ako eh. Nakapagpaaraw ako at the same time, may dati akong kakilala na nakita ko ngayon. Talaga po? Pero ayun nga po, parating na po kasi yung bisita nyo na magdadala ng mga jewelries na in-order nyo. Talaga? Alam ko kasi wala pa akong exact na order sa kanila. Nakalabing saad ko. Iba na talaga ang teknik ng mga business owner ngayon. Kausap mo palang may order ka na. Umiiling na saad ko. Pumasok ako sa opisina. O siya, basta papasukin mo na lang siya pagdating niya ha? Bumalik na si Miggy. Nagkita kami ng nanay niya. Sign na ba to na lumiliit na ang mundo ko? Sa malalim kong pag-iisip, hindi ko na namalayan na naubos ko na pala iyong kape. Kasabay ng pagbukas ng pinto. Ma'am, nandito na po sila. Ani Luna, kaya naupo na ako sa swivel chair. Nasa pinto na ang aking mga mata nang bumungad sa akin ang mukha ng mami ni Miggy. Nagkagulatan pa kami nang makita niya ako sa opisina. Maging ako'y nagulat din, pero hindi ko pinahalata yun. Hello, hayaan niyong batiin ko kayong muli for the second time. Good morning, have a great day. Sarkastik kong ngumisi ang ginang. Si Miss Cardillac ang nais naming makaharap, hindi yan. Sino ba yan? Ano ang posisyon niyan dito? Ma'am, siya po ang may-ari ng building na kinalalagyan niyo. Ani Luna sa kanya. At talaga namang siya'y nagulat. Siya po si Miss Cardillac.
Ani Luna. Maupo kayo. Bibili ako ng jewelry na dala nyo. Tipid akong ngumiti. Napapatikim siya ng humakbang palapit at saka naupo na. Inilapag ng assistant niya ang mga jewelries na dala niya. Mamili ka na lang dyan. Mataray na anya sa akin. Sikat ang store nyo, kaya umaasa ko na mataas ang kalidad ng mga tinda nyo. Kung ayaw mong bumili, madali akong kausap. Hindi ka magiging kawalan ng aming negosyo kung hindi ka bibili. Saad pa niya sa akin, kaya napatawa ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa edad or what, kaya hindi mo na matandaan ang mga bagay-bagay. Pero alam kong nasabi mo sa akin kanina na ako lang ang hindi mo nabebentahan at sinadya mo pa ako dito para lang mabentahan. Kaya tingin mo ba, maniniwala ako? Bakit hindi mo na lang aminin na hindi ka makapaniwala na nandito na ako ngayon sa kinauupuan ko? Ang babaeng dati pinag-aayawan mo ay heto at mukhang mas mataas pa ang meron sa kung anong meron ka. Bibilhin kong lahat to. Ipamimigay ko sa mga empleyado ko. Luna? Ma'am? Anya tsaka lumapit sa akin. Inilahad ko ang kamay ko at iniabot niya sa akin ang cheque ko na kaagad kong pinirmahan. Sana maging maganda ang feedback para naman umulit pa ako. Wika ako tsaka ako tumayo. Please excuse me. Naglakad ako na may ngiti sa labi. Pumasok ako sa conference para doon magpalamig. Oo nga't nagagawa ko makipag-usap ng ganoon. Ngunit hindi ko pa din maalis ang inis sa akin sa paraan kung paano niya ako tinrato noon. Miss Natalia, maya-maya nariyan na po ang ating mga bisita. Tumango ako't ngumiti. Dinala na din ni Luna ang mga gagamitin namin. Inaasahan ko na si Mr. Limcao ko lang ang makikita ko. Pero mukhang sinasadya talaga ng tadhana na mag-cruise sa mga landas namin. Pero sa tagal ng panahon, siguro hindi niya na ako makikilala. How are you? Bati sa akin ni Limcao ko. Nakipagkamay pa siya sa akin. Okay naman, ikaw? Napatingin ako kay Miggy. Lalo siyang gumwapo at halata na wala siyang ideya kung sino ko. Nga pala, this is Miguel Sandoval, my best friend. Alam mo naman na hindi pa ako ganoon ka-expert pagdating sa negosyo, kaya kailangan ko pa ng guidance ng isang Miggy. Natatawang Anya. Don't worry, hindi din naman ako magti-take advantage dahil wala ka pang alam. Nakangiting saad ko. Inalok sa akin ni Miggy ang kamay niya sa akin para alukin ako ng shake hands. Miguel, and you are? Anya kaya napilitan akong abutin ng kamay niya. Natalia Cardilak, small world. Nakangiting sabi ko na kanyang ikinatigil. Magkakilala kayo? Usisa sa amin ni Limcao ko. Actually, hindi naman gaano. Medyo hindi ko na nga siya nakikilala kasi 6 years ago pa yun and I'm sure na magkakaroon talaga tayo ng pagkakataon para makapagkwentuhan. Pero sa ngayon, dumiretso na tayo sa topic talaga natin. Wika ko. Inialok ko sila ng upuan habang ang mata ni Miggy halos hindi makawala sa akin. Luna, kung pwede pakidalhan ako ng tea or water? Tanong ko sa kanila. Wala sa sinabi mo ang gusto ko. Ani Miggy. Coffee. I want coffee. Water na lang ako. Sorry kung demanding ang kaibigan ko. Kakamot-kamot na ani Christian. Okay lang yan. Sanay na sa akin yan. Makahulugan ng umiti si Miggy pero hindi ako nagpa-apekto. Sinimulan kong i-discuss ang mga bagay sa kanila na kung mag-i-invest sila, 40-60 ang magiging hatian namin. Okay lang ba sa iyo kung mapapadalas ang pagdalaw ko dito? Ani Christian. Bakit ka ba nag-invest bro? To make money hindi ba? Mapipressure sila kung palagi kang nandito. Wala naman akong ibang sasabihin. Gusto ko lang din makita kung paano tinatrabaho ni Natalie ang investment ko. O di wag ka na mag-invest. Hindi ko alam ngunit naging pagalit ang tono ni Miggy. After this, sasabihin ko sa iyo mga bagay-bagay para maintindihan mo. Pirmahan mo na yan kung interesado kang talaga. Masungit na ani Miggy. Walang sabi nang pumirma si Limcao ko sa agreement na dinala ni Luna. Salamat ng marami. Wika ko tsaka kami nag-shake hand. Maiwan ko muna kayo dyan. Gagamit lang ako ng CR. Ani Christian. Tumayo siya habang si Miggy hindi natitinag habang nakatingin sa akin. Is this a coincidence? Or sinadya mong mag-cruise ang landas natin?
Ani Miggy sa akin habang nakatingin sa aking mga mata. Sinadya? Pinagbibintangan mo ko? Para sabihin ko sa'yo, hindi ko kinatutuwa na makita ang mukha mo ngayon. Matagal na kitang kinalimutan, kaya huwag kang masyadong magpakampante dahil hindi ko gusto yung mga lumalabas sa bibig mo. Natalie, malayo na nga ang narating mo. Tumingin siya sa kamay ko na may singsing na siyang binili ko sa kanyang nanay. Hindi ko alam, pero sigurado ko na ginamit mo ang talino mo para maabot ang lahat ng ito. Anya sa akin, alam kong hindi tungkol sa pinag-aralan ko pa ang nais niyang tukuyin. Alam kong may iba pa. Oo, Miggy, dahil hindi lang kayong mayayaman ang nakakagawa noon. Tapos na ang usapang to. Kung meron man akong dapat na kinakausap ay si Christian at hindi ikaw, kaya mauna na ako. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko. Akmang lalagpasan ko siya nang hawakan niya ang aking braso. Hindi mo ko magagawang basta na lamang talikuran. Sa tingin mo ba basta-basta ko na lang papaniwalaan kung paano ka nagpaalam sa akin? Oras na nalaman ko na dahil sa iba kaya mo ko iniwan. Sisirain ko ang buhay mo. Nanggagalaiting anya sa akin kaya hinarap ko siya. Akala mo ba ganun lang naging kadali sa akin ang lahat? Wala akong alam sa kung anong rason mo. Alam mong mahal na mahal kita pero mas pinili mo kong iwan. Ramdam ko ang galit sa kanya. Pero nangyari na ang mga dapat mangyari. Araw-araw ko nag-iisip kung anong naging kasalanan ko. Para ganituhin mo ko. Kaya hindi ako papayag na maging masaya ka. Habang ako heto, patuloy na nagdurusa. Napakurap ako. Parang hinaplos ang puso ko at kinain ako ng guilty. Pero hindi ako maaaring maging marupok ngayon. Kaya tinatagan ko ang loob ko. Sige lang, gawin mo. Dahil baka magsisi ka. Oras na malaman mo ang totoo, Miggy. Saad ko tsaka ako binawi ang braso ko sa kanya. Nagkita din kami ng nanay mo. Magandang pagbati din ang sinalubong niya sa akin. Actually, pareho kayo ng reaksyon. Hindi din siya makapaniwala na nakatayo ko sa harap niya, na hindi nakalait-lait ang aking itsura. Kung may tanong ka, siya ang unang makakasagot sa'yo. Hinayaan ko siyang mabaliw kakaisip. Iniwan ko siya doon. Sakto naman, nakasalubong ko na si Christian. Doon na tayo mag-usap sa opisina ko. Matamis akong umiti. Madami akong sinabi kay Christian tungkol sa kumpanya. Lalo na ang assurance na ligtas ang pera niya sa amin. Matapos noon, nagpaalam na din siya dahil panin na daw ang tawag ni Miggy sa kanya. Kaya hindi din nagtagal ang kwentuhan namin. Napabuntong hininga ko matapos lumabas si Christian. Miggy, point of view. Tagal niyo mag-usap ah. Anong ginagawa niyo? Nakataas ang kilay na saad ko. Bro, ano naman ang gagawin namin? Mailap ang babae na yun, kaya itigil mo yung naglalaro sa utak mo. Buryong na ani Christian sa akin. Talaga? Mailap o sadyang mabagal ka lang? Sa bagay, hindi niya ipagpapalit ang sugar daddy niya sa'yo. Anong sugar daddy ang pinagsasasabi mo? Single mom si Natalia at matagal na siyang walang karelasyon. Single mom? Naku-curious na saad ko nang tumango siya. At to tell you honestly, ay dahil sa pagsisikap niya kaya siya nariyan sa kinatatayuan niya. Yung bata, sino ang ama noon? Usisang tanong ko nang umiling siya. Yun ang hindi ko masasagot. Hindi ko naman alam lahat ng kwento ng buhay ng Natalie na yun, no? Anya sa akin habang may halong kilig. Tinignan ko siya ng masama. May gusto kang talaga sa kanya? Bro, sinong hindi magkakagusto sa kanya? Sige nga, independent, maganda at matalino. All in one. Sabihin na nating single mom siya. Pero yun nga yung maganda sa kanya eh. Kapag hindi ka tumigil, magkakasamaan tayo ng loob dito. Kung gusto mo siya, ligawan mo. Hindi yung kwento ka ng kwento. Sa tingin mo ba nakakatuwa? Hirap na saad ko tsaka ako nagmaneho. Sinubukan kong i-analyze lahat ng mga sinabi ni Natalie at nabanggit niya si Mami. Pero hindi naman maaaring basta-basta na lamang ako maniwala sa kanya. Pagkahatid ko kay Christian, tumuloy ako sa bar ni Austin. Isa sa mga naging kadikit ko nung panahon na nabroken ako matapos akong iwan ni Natalie. Problema, nakangising bungad niya. Mukha pa din ba akong tambakan ng problema? Nakangiting biro ko. Well, gusto ko lang mag-relax kaya ako nandito. Pasara mo muna to. Ako muna i-entertain mo. Babayaran kita ng triple sa kita mo kahapon.
Entertain? Hindi ako marunong mag-pole dance. Baka umasa ka. Kahit ako'y napatawa din sa kanyang biro. Tungkol ulit sa kanya o tinamaan ka na? Alam na alam ni Austin ang kwento ng buhay ko. Lalo na sa nangyari sa akin at kay Natalia. Kaya naman alam na alam niyang lahat ng mga pinagdadaanan ko. Natanong mo ba ang mami mo kung anong balak niya sa'yo? Pawala ka na sa kalendaryo. Natatawang Anya sa akin. Actually, ako lang naman yung may ayaw. Pinapayagan na ako ni mami na humanap ng makakaparehas sa buhay. Kaya lang ay ako naman ang umaayaw. Bakit? Till now, umaasa ka pa din na magkakaroon pa kayo ng chance? Sa'yo na nga galing na may anak siya. Kung dati, naiwan ka niya na ng walang dahilan. Ngayon pa kaya na may anak na siya? Hindi ko alam. Pero tumitibok ulit yung puso ko, bro. Pakiramdam ko, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino nga ba ang ama ng batang yun. Kung sakali na wala, handa ako. Napatingin sa akin si Austin. Are you nuts? May pangalan ka tapos sisirain mo lang dahil dyan sa pagtibok niyan? Tinuro niya ang aking puso. Subukan mo munang mag-entertain bago mo sabihin yan. Masyado mo kasing kinukulong ang sarili mo sa babae na yun. 6 na taon na. Mag-move on ka na. Ikaw na lang yata nandyan sa senaryo mo eh. Uminom na lang tayo. Imbis na sinesermonan mo ko. Nakangising saad ko. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang makauwi ako sa bahay. Tulog na din si mami. Nag-isip-isip pa ako pero sa huli, nauwi lang din sa antok ang aking pag-iisip. Kinaumagahan, naamoy ko ang mabangong niluluto ni mami sa kusina. Good morning, gorgeous. Bati ko kay mami. Anong meron? Bakit ang aga mong gumising? Wala naman ho, mami. Kamusta pala yung business nyo? Ayaw nyo namang tanggapin ang tulong ko para kahit papaano sana makabawi. Hindi na anak, may customer ako na malaki ang binili niya kaya carry lang. Halata ang pag-aalangan sa mukha niya. Ma'am, may inutangan ba kayo? Tanungkot ka agad siyang umiling. Anong utang? Wala syempre, hindi ako nangungutang anak. Mabuti naman ho. Nasa hapag na kami ni mami nang magring ang aking cellphone. Mula kay Cheska ang tawag, kaibigan kong teacher. Si Cheska? Ani mami. Tipid akong umiti tsaka tumango. Kilala ni mami si Cheska. Niisip ko na nga na baka kaya hindi niya ako hinahanapan ng mapapangasawa. Dahil umaasa siyang si Cheska na ang makakatuluyan ko. Ewan ko pero hanggang ngayon, parang hindi pa din handa ang puso ko na magbukas sa iba. Bago ako pumasok sa opisina, dumaan muna ako sa eskwelahan na pinapasukan ni Cheska. Pababa na sana ako noon ng kotse. Nang mamataan ko ang kotse ni Natalia na parating. Nangunot ang noo ko nang alalayan niya ang batang lalaki pababa sa kotse. Mag-aral mabuti, okay? Ani Natalia. Opo, sabi niyo po mami, makikita ko na si daddy kapag naging top student ako Naniniguro ang tinig ng bata. Oo naman, makikita mo na siya kaya mag-aral ka ng mabuti. Ani Natalie, hindi ko alam kung biro lang ba yun o totoo. Hinintay kong makaalis ang kotse ni Natalie bago ako bumaba ng kotse. Malalaki ang hakbang ko papasok sa eskwelahan. Hanggang sa masundan ko iyong bata at kung papala rin, estudyante siya ni Cheska. Good morning, ma'am. Anang bata tsaka yumuko kay Cheska. Nakangiti naman si Cheska matapos ay napatingin sa akin. Oh, Miguel! Tawag niya sa akin. Estudyante mo? Tanong ko. Humarap sa akin yung bata. Napatigil ako at napatitig sa kanya. Oo, mabait at matalino. Nakakatuwa nga eh. Single mamang mami niya pero napagtutuunan siya ng pansin habang nagtatrabaho. Oo nga, nakaka-amaze. Bakit mo nga ako pinapunta dito? Actually, wala. Gusto lang kitang makita. Totoo, ang tagal mo nang di nagpakita sa akin. Tapos walang update tapos hindi mo pa ako dinalaw. Nakalabing Anya kaya napakamot ako. Hindi ko naman kasi alam na kailangan pala ang mga bagay na yun. Inaya ako ni Cheska sa kanyang opisina. O-order ako ng lunch. Dito ako kakain. Sige. Actually, bala ko na nga ding banggitin sa'yo yung tungkol sa mga scholar ng school. Magbibigay ng funds. So, hindi mo na kailangan mag-alala pa. Yung bata kanina, pwede ko ba siyang ipasok sa scholarship? Business owner ang mami niya kaya okay lang siguro kung hindi. Malay mo, 'di ba?
Alam mo namang matatalinong gaya niyang gusto kong ini-sponsoran. O sige, ipapakita ko ang record niya. Ani Cheska. Pumunta siya sa malaki niyang bakal na drawer at isa-isang kinuha ang mga folder. Here, Anya. Ako na ang nagbukas noon hanggang sa makita ko ang mga detalye tungkol sa bata na may pangalan palang Nathan Meigs at nakasunod sa apelyido ni Natalie. Tinignan ko ang taon kung kailan pinanganak ang batang yun. Hindi ko mapigil na mag-isip ng kung ano-ano, lalo at ito din ang panahon na nagpaalam siya sa akin. Kung hindi siya pwedeng isponsoran, sige, sandali lang bibili ako ng lunch. Wika ako tumango siya kahit ang totoo. Kinuha ko lang ang address ng hospital na pinaganakan ni Natalie. Kaagad kong tinawagan ng sekretary ko para umorder ng lunch para kay Cheska. Pagdating ko sa hospital, kaagad kong hinanap ang OB na siyang nagpaanak kay Natalie. Naku, hindi po kami naglilik ng info ng pasyente. Umiiling na Anya. Inilabas ko ang 20,000. Makakasuhan po kayo kung patuloy niyong ipipilit ang nais niyo. Kung talagang gusto niyong masagot ang tanong niyo, rumekta na lamang po kayo doon mismo sa tao na tinatanong niyo sa akin. Talagang hindi ka magpapatinag. Nandoon ang pagbabanta sa tinig ko at alam kong nauunawaan niya iyon, pero halata na wala siyang pakialam. Napapikit ako at binawi ang pera na nasa mesa. Nagpakwala ako ng buntong hininga. Sana last na yan. Dahil oras na inulit mo yan, hindi na ako magdadalawang isip na kasuhan ka. Banta niya sa akin. Bumalik ako sa kotse at pakiramdam ko para akong sinisilihan. Hindi ko malaman kung ano nga ba ang gusto kong gawin. Naisip kong bumalik sa eskwelahan para magtanong pa kay Cheska. Pero baka kung anong isipin niya, kaya pumasok na lang ako ng opisina. Gizmo, tawag ko sa aking sekretary. May papatrabaho ko sa iyo. Saad ko sa kanya na kaagad naman niyang naintindihan. Kung pwede, gumamit ka ng pera para mas mapadali. Pag-alis ni Gizmo, nilaro ko ang ballpen sa aking kamay. Iniisip ko kung may potensyal bang maging anak ko ang batang yun. Alam kong ilang beses din na may namagitan sa amin ni Natalia. Kaya nga ganoon ako ka-confidence na hindi niya ako iiwan. Ako ang una niya at alam ko yun. May delikadesa si Natalia, kaya hindi niya ako basta-basta iiwan dahil lang sa mababaw na dahilan. Pero ano nga bang kaya kong gawin kung sakali na malaman kong anak ko nga siya? Ilang araw kong iniisip-isip ang mga bagay na yun. Hindi na din ako nagparamdam kay Natalie. Bumalik ako sa school na pinapasukan ni Meigs. Pababa na ako noon sa kotse ko nang makita ko na naman si Meigs na hinatid ng babae na hindi ko kakilala. Pagkahatid niya kay Meigs sa loob, pumasok na din ako. Maya-maya may tumawag sa pangalan ko. Nandoon si Gizmo. Dala ko na po, sir. Sinundan niya pa ako sa loob hanggang sa iabot niya sa akin ng papel. Ayun po yung result ng DNA na pinagawa niyo sa akin. Ani Gizmo sa akin, kaya tumango ako. Alam pong hindi ito ang tamang oras para buksan ko yun. Pero puno ako ng curiosity kaya binuksan ko pa din. Iniwan na ako doon ni Gizmo dahil hindi naman kami pwedeng sabay na wala sa kumpanya. Bahala ko kasi ngayong dalhin ang pondo na hinihingi ng school para sa mga scholar. Nanlaki ang mata ko nang mabasa ko ang laman nun. Yung tipong ayoko nang paniwalaan ang nakikita ko. Mula sa laway ng batang yun ang test na ginawa ko at alam kong malabo na magkamali ang siyensya. Manong, may problema po ba kayo? Napalinga ako sa boses sa aking tagiliran. Ang maamong mata ni Meigs ang lalong nagpalakas ng tibok ng aking puso. Umiling ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang akmang hahawakan ng kamay ni Meigs. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Pumatak ang aking luha. Napaupo ako sa sarili kong mga paa para ma-level ang aking tangkad kay Meigs. Meigs, tawag ko sa kanya. Kukurap-kurap lang siya habang nakatitig sa akin. Hinila ko siya at mahigpit na niyakap. Ganoon pala ang pakiramdam. Hindi ko may paliwanag. Manong, sino po kayo? Bakit niyo po ako niyakap? May nararamdaman ka bang kakaiba? Nanginginig ang tinig na saad ko. Malakas po yung tibok ng puso ko. Hindi ko po alam kung bakit. Pero pakiramdam ko po ligtas ako. Ganun po yung pakiramdam. Nawiwirduhan nga po ako eh. Cute na Anya. Bakit po kayo umiiyak? May nagawa po ba akong mali? Wala. Kahit kailan, hindi ka magiging mali para sa akin, anak. Hindi mangyayari yun.
Hinagkan ko ang noo niya matapos ay tumayo na. Mag-aral kang mabuti. Kahit hindi ka maging top sa school, magkikita na kayo ng totoo mong daddy. Nakangiting sambit ko kaya nagliwanag ang mukha niya. Totoo po? Puno ng excitement ang kanyang tinig. Oo naman, totoong totoo. Basta maging mabait na bata ka lang. Nakangiting sambit ko kaya tumango siya. Pinanood ko ang anak ko nang masiglang pumasok sa loob ng eskwelahan. Habang ako naman ay tumalima, bala kong puntahan kaagad si Natalia para itanong lahat. Para masagot kung bakit kailangan niyang itago sa akin ng katotohanan. Gayong handa naman akong panindigan lahat. Pagdating ko sa opisina niya, nasa harapan noon ang sekretary niyang si Luna. May kausap ang ma'am mo? Nasa loob po si Mr. Limcaw ko. Anya kaya tumango ako. Mga abutin ko na sana iyong doorknob, kaya lang hinarangan ako ni Luna. Bakit? Tungkol po sa mahalagang bagay ang pinag-uusapan nila. At kung maaari po, huwag niyo muna silang istorbohin. Ni Luna sa akin, kaya naningkit ang aking mga mata. Mukha ba akong istorbo sa paningin mo? Bakit, ano bang pinag-uusapan nila? Business? Personal matter? Kaya hindi ako pwedeng sumali? Sarkastikong saad ko, pero hindi siya nakaimik. Ako ang tatapos, ano't ano man ang pinag-uusapan nila. Higit na mas may karapatan ako kaysa sa inyong lahat. Lalo na sa parte ni Natalie. Kaya tumabi ka at papasukin mo ko kung ayaw mong masaktan. Banta ko, mukha namang nadala siya dahil lumihis siya sa daan. Pinihit ko yung doorknob. Hindi mangyayaring magkagusto ko sa iyo, Christian. Lahat ng to ay dahil lang sa business. Ganoong senaryo ang aking naabutan. Nakaupo sa swivel chair si Natalie habang si Christian nakaupo lang kaharap niya. Napako sa akin ang paningin ni Natalie. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na ngang hindi ka pwede dito. Sigurado kung pinagpilitan mo na naman ang sarili mo para makapasok. Bakit? Kailangan ba ganun palagi? Dapat ba palagi kong pinipilit? Hindi ba pwedeng kusa na lang? Lumabas ka muna, Christian, mag-uusap kami. Sandali naman, bro. Gusto ko munang makausap si Natalie. Ano bang sasabihin mo? Dapat nandito na lang ako since nauna naman ako. Masasaktan ka oras na malaman mo kung sino ba talagang nauna. Lumabas ka na. Mariin kong utos. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit nga hindi mo na lang sabihin ngayon habang nandito siya? Bakit? Pinag-uusapan niyo ba yung feelings niyo? May damdamin ka din? Kinakat mo siya, hindi ba? Lumabas ka na, Christian. Sa huling pagtataboy ko sa kanya, hindi na siya nagpumilit. Sumunod ako sa pinto para mailak yun. Anong plano mo? Bakit mo nilak yan? Nabalot ng takot si Natalie. Magsabi ka sa akin ng totoo. Kung ayaw mong lumala ang lahat. Banta ko sa kanya. Anong totoo ba ang gusto mong madinig sa akin? Wala akong gusto sa kaibigan mo at hindi mangyayari yun. Bakit kailangan mo kong iwan? Napatigil siya nang sambitin ko yun. Bakit kailangan mo kong iwan ng mga sandaling yun? Ano ang mabigat mong rason? Hindi ito ang tamang oras para tanungin mo ko ng ganyan. Pakiusap, Miggy, lumabas ka na. Sagutin mo ko. Bakit ganun na lang kadali sa'yo na iwan mo ko? Sa tingin mo ba naging madali? Tinignan niya ako't kaagad kong nabakas ang panggigilid ng kanyang luha. Sa tingin mo naging madali? Wala kang alam sa kwento kaya lumabas ka na. Anya sa akin. Hindi ako lalabas. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo bang sa akin pa mismo manggaling ang rason? Tinignan niya ako ng makahulugan. Alam ko may ideya na siya kung bakit ako nandito sa harap niya. Hindi magandang biro yan. Bakit mo ko iniwan? Gayong dala mo ang anak ko. Hindi ko napigil na hindi mapasigaw. Tinignan niya ako na may gulat na reaksyon. Hindi ko alam kung nadidinig ba kami sa labas, pero sunod-sunod na kalampag ni Luna ang nadidinig ko. Ma'am, ayos lang po ba kayo, ma'am? Nag-aalalang saad ni Luna. Oo, Luna. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Nanginginig ang tinig na ani Natalie. Ngayon sagutin mo ko. Peki yan, kung saan mo nadinig yan. Peki yan kaya makakalabas ka na. Anya kaya padarag kong ibinagsak ang papel sa harap niya. Ngayon mo sabihin sa akin na peki lahat. Nagpa-DNA ako dahil akala ko, imagination ng lahat, kung bakit ang lakas ng kabog ng puso ko kapag nakikita ko si Migs. Kilala mo ang anak ko?
anak natin. Pagtatama ko sa kanya, tinignan niya ang DNA result at halos wala na siyang masabi. Ngayon mo itanggi lahat. Sagutin mo ko. Bakit kailangan mo kong iwan? Tingin mo ba pababayaan kita kung sinabi mo sa akin na buntis ka? Hindi ko alam. Nangyari na ang nangyari. Maayos na kami kaya wala ka nang dapat alalahanin. Paano ang pagiging ama ko? Akala mo ba hindi ako nabalo nun? Hanggang ngayon, iniisip ko pa din kung ano bang nagawa ko at kailangan mong iparanas ito sa akin. Nagsabi na ako, kung meron kang tinatanong yan ngayon, hindi yun ako kundi ang nanay mo. Anong kinalaman ni Mami? Bakit hindi siyang tanungin mo? Tanungin mo sa kanya kung paano niya ako sinampal ng pera. Na tinanggap mo din? Huwag mo sa aking iba to. Mata pobre ang nanay mo at ayaw niya sa akin. Alam mong wala sa linya ko na ipagsiksikan ng aking sarili. Masisira ko daw ang buhay mo. Hindi ako selfish, Miggy, para piliin ang ikahihirap mo. Pero pinili mo na. Alam mo bang hindi lang hirap ang inabot ko? Natuto din akong questionin ang sarili ko dahil sa kagagawan mo. Dahil sa pangiiwan mo sa akin. At least you became a successful version of yourself. Bumagsak ang luha sa mata niya. But I lost you. I lost my everything and you are my everything. Tulad niya, naging emosyonal din ako. May mga dahilan kaya nangyari ang mga bagay-bagay. Kaya tanggapin na lang natin yun, Miggy. Pero to tell you honestly, masaya ako na malaman na curious ka sa totoong rason kung bakit ba kita iniwan. Pero sa ngayon, mas maiging ang mami mo muna ang kausapin mo. Kapag nakuha mo na ang sagot niya, bumalik ka sa akin. Dahil tulad mo, curious din ako. Anya sa akin tsaka ibinalik ang mata sa ginagawa niya. Alam kong anytime, iiyak siya oras na umalis ako. Napapikit ako tumalima para hindi ko na makita ang pagiging emosyonal niya. Nakuha ko na ang sagot ko. Anak ko si Miggy, pero kailangan ko ding malaman ang punto ni Mami. Hindi na ako bumalik sa opisina. Sa halip ay dumiretso na ako sa store ni Mami. Good morning, sir. Anang isa sa empleyado ni Mami. Si Mami, busy siya? Nasa opisina po siya. Naglakad na ako papunta sa opisina ni Mami. Halata na good mood siya dahil sa tamis ng pagkakangiti niya. Good morning, Mom. Good morning, son. Ano't napasadya ka dito? May mga tanong ako. Nawala bigla ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ito ng pamumutla. Kilala niyo si Natalie, tama? Lalo siyang namutla. Oo anak, naging customer ko siya. Marami na siyang in-order sa akin. Anya pero halata naman na hindi yun ang sagot na nais kong marinig. Hindi yun ang una niyong pagkakakilala, tama? May iba pa? Anak, ano bang klaseng tanong yan? Tsaka madami naman ako naging customer na hindi ka naging ganyan. Alanganin siyang umiti. Dahil alam niyong hindi yun ang tanong ko at hindi yun ang inaantay kong sagot mula sa inyo. Nakipag-usap kayo sa kanya 6 years ago para iwan ako, para sa future ko, tama ba? Ramdam ko ang gulat sa mukha niya. Anak, hindi. Mali ang intindi mo. Hindi ko naman ginawa yun para sa akin. Kung hindi ko yun ginawa, malamang nawala ka ngayon sa kung anong meron ka. Umiling ako at hindi ako makapaniwala. Sakit ang ibinigay niyo sa akin. Alam niyo bang pagod na ako sa buhay na gusto niyong ibigay sa akin? Bata pa lang ako. At sinatali lang ang kinakapitan ko ng mga panahon na yun. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hanggang ngayon wala akong pamilya, wala akong asawa, o kahit girlfriend man lang? Anak, alam kong hindi mo sadya dahil iniisip mo ang kinabukasan ko. Pero mas pinahirap niyo lang sa akin lahat. Alam niyo bang buntis si Natalie ng mga panahon na yun? Nagdadalang tao siya ng mga panahon na kinausap niyo siya. At ako ang ama. Nilapag ko sa mesa ang DNA result. 6 na taon niyo na sa aking hiniwalay ang anak ko. Sa tingin niyo, anong dapat kong maramdaman? Pakiramdam ko nang hina ako. Alam kong makukumpirma ko ang sagot, pero hindi ako masyadong naging handa. O baka dahil walang kasiguruhan kung tatanggapin pa ba ako ni Natalie bilang ama ng anak niya. Bagsak ang mga balikat ko na humakbang. Hinabol ako ni Mami at alam kong gusto niyang humingi ng tawad, pero masyado nang masakit para sa akin. Pakiramdam ko hindi ko na nga kayang ibuka ang aking mga labi. Maghapon akong nagkulong sa aking kotse.
Hanggang sa maisipan kong sadyain sa unit si Natalie para makausap siya ng personal. Maipaliwanag na hindi ko ginusto ang lahat ng yun. Sunod-sunod akong kumatok mula sa labas at hindi naman ako nabigo dahil bumukas yun. Si Natalie ang nagbukas. Mula sa baba, naroon ang anak ko at nakasilip. "Manong!" Masiglang anya sa akin. Bumakatang ngiti sa aking labi. Ngunit kaagad ding nabura matapos siyang itago ni Natalie. "Anong ginagawa mo dito?" Matapang na anya sa akin. "Nat, hayaan mo naman ako magpaliwanag oh." "Migs, umakyat ka sa kwarto. Close the door." Striktang bilin niya sa anak namin. Doon pa lang, alam ko nang wala siyang balak na sabihin sa bata na ako ang tunay nitong ama. "Natalie, please. I'm begging you. Handa akong manuyo. Mahal pa rin kita." Lumuhod ako sa harap niya, pero matalim niya lang akong tinignan. Malayo na si Natalie na kilala ko noon. "Walang puwang ang pagmamahal mo, Miggy, sa hirap na dinanas ko. Maisalba lang ang buhay ko at ng anak ko." Giit niya sa akin patungkol sa anak namin. "Wala akong Miggy na tatanggapin sa buhay namin. Okay na ako mag-isa. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko tatangkain na maghanap ng ama ang anak ko. Naitaguyod ko nga siya ng 6 na taon na mag-isa. Bakit ba kita kakailanganin?" "I'm begging you please, maawa ka. Anak ko din yan." "Oo, anak mo siya. At sobra na yun para matawag kang ama. Huwag na huwag mong tatangkain na lapitan ng anak ko para magpakilala. Dahil kung hindi, ipakukulong kita." Banta niya sa akin tsaka niya ako sinaraduhan ng pinto. Natalie point of view. Bagaman naging matapang ako habang sinasabi ang mga katagang yun, kinakain naman ako ng pagkadurog. Mahal na mahal ko si Miggy, ngunit hindi sapat ang rason na yun para ipagpatuloy ang pagmamahalan namin na naudlot. Successful na ako at alam kong hindi ko na siya kakailanganin sa buhay namin ni Migs. Pero ang aking puso, nangungulila pa din sa kanya. Binuksan ko kaagad ang pinto para habulin siya, pero wala nang tao. Hahakbang pa sana ko para habulin siya, pero pinigil ako ng sarili ko. Madami ng taong masasagasaan. Namataan ko si Alice na padating. May pagtataka sa kanya nang ako'y makita. "Bakit nasa labas ka pa? Si Migs?" Tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot at basta na lamang siyang niyakap. Sunod-sunod na gumalaw ang aking mga balikat kasabay ng aking paghagulgol. "Ano ba? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Naguguluhang ani Alice. Alam na niya. Pinuntahan niya ako. "Nino? Ni Miggy?" Luhaan ang aking mata nang tumango. "Tara sa loob, ikwento mo sa akin." Anya kahit wala pa siyang pahinga. Naupo kami't nagharap sa mesa. Inilapag niya lang kung saan ang bag niya. Ikinuwento ko ang nangyari. Anong gagawin ko? Kahit paano, napawi ang aking emosyon. "Simple lang. Sundin mo kung anong gusto ng puso mo. May mga sinabi siyang paliwanag sa'yo. May mga rason siya na valid naman, pero hindi ganun kadaling magpatawad. Pero mas mahihirapan kang tanggapin ang lahat kung alam mo sa sarili mo na may espesyal ka pang nararamdaman sa kanya. Hindi mo lang mailabas. Let the time tell kung ano nga ba talagang gusto mo at kung anong nais mong mangyari. Hayaan mong iproseso ng puso mo ang lahat." Ani Alice, tsaka tinapik ang aking balikat. Umakyat ako sa kwarto at inabutan kong naglalaro si Migs ng kanyang kuko at matyagang nag-aantay sa akin. "Anak?" Malambing kong sabi. Tumingin siya sa akin. Naupo ako sa tabi niya. "Ma'am, galit ka po ba sa akin?" Anya pero mabilis akong umiling. Hinaplos ko ang pisngi niya. "Hindi anak, hindi ako galit sa'yo." Bakit niyo po ako pinapasok kanina dahil binati ko si Manong?" "Hindi naman, hindi mo kasi siya kilala kaya pinapasok kita sa loob." "Kilala niya po ako, Mami. Palagi po siyang dumadalaw sa school tapos kinakamusta niya po ako." "Talaga?" Malungkot na saad ko. "Kung magpapakita ba ang daddy mo, matatanggap mo ba siya?" "Opo naman, Mami." "Makikita ko na ba siya, Mami?" Parang kumikislap ang kanyang mata habang nakatingin sa akin. "Hindi pa sa ngayon pero mag-ready ka na. Anytime, pwede mo na siyang makita." Nakangiting saad ko. Hinaplos ko ang buhok niya. "Mahiga ka na, matulog ka na." Alam kong malaking suliranin ang kakaharapin ko. Lalo't alam na ni Miggy ang totoo. Tulad ng mga sinabi ni Alice,
Pinaubaya ko sa panahon ng lahat hanggang sa makalipas ang 2 linggo. Sinadya ako doon ng mami niya. "Ma'am, nandyan po si Ma'am Mildred. Ani Luna sa akin. Papasukin mo." Nagbisi-bisihan ako kahit pa alam kong nandyan siya. "Natalie, iha." Otomatikong nahinto ako sa aking ginagawa. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Iniangat ko ang mata ko at doon nakita ang mami ni Miggy. "Ikinagagalak ko kayong makitang muli. May dala ba kayong jewelries?" Tanong ko para hindi niya mahalata na may ideya na ako sa mga nangyayari. "Hindi." Marahan siyang naglakad at naupo sa harapan ko. "Iha, gusto kong makausap ka sana. 2 linggo na kasing hindi maganda ang kalagayan ng anak ko. Hindi naman po ako doktor, kaya dapat hindi kayo sa akin kumukonsulta. Doktor man ay hindi kayang gamutin ang puso niyang sugatan." Tinignan ko siya tsaka ako tumawa ng sarkastiko. Matagal nang hindi ako sagot sa puso niya. Mula nang putulin niyo ang ugnayan namin. Marapat nga na maging masaya kayo dahil nagkahiwalay na kami at napalayo ako sa kanya. Ngunit hawak mo ang apo ko. Giit niya. Tinignan ko siya ng mapang-insulto. "Apo niyo? Sa akin? Ipaaalala ko lang sa inyo. Wala kayong apo sa akin dahil hindi ko kayo kayang tignan bilang lola ng anak ko. Tandang-tanda ko pa kung paano niyo ko sinampal at ininsulto. Kung nandito kayo para makipag-areglo, umalis na kayo." Binuksan ko ang drawer at nilabas ang tseke. Natatandaan ko ang 100,000 na inihagis niyo sa harap ng mukha ko. Ngayon, magsabi kayo kung magkano ang gusto niyo. Hindi ko isasampal sa inyo. Maayos ko pang iaabot. Wika ko sa kanya. "Wala akong perang kailangan sa'yo. Iisa lang ang hihingin ko. Huwag mong tiisin ang anak ko. Nagmamakaawa ko sa'yo. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko." Alam kong sincero siya at nadadala na ako. Pero kailangan kong maging matatag at basta na lamang kalimutan ang mga ginawa niya. "Huwag kayong magmakaawa dahil walang maitutulong yan. Makakaalis na kayo." Hindi ko na siya pinagtuunan pa ng pansin hanggang sa marinig ko ang pagsara ng pinto. Miggy point of view. "Nagpapakahibang ka ba dyan dahil dun? Come on man, ang dami-daming pwedeng mahalin dyan. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga bagay-bagay." Ani Austin. Gusto ko magpakalasing para makalimot. Yung tipong hindi na ako makakabangon. Pero pakiramdam ko, hindi sapat yun para maibsan ang sakit sa puso ko. Ayaw na akong tanggapin ni Natalie dahil kay mami. Napakahaba ng panahon na hindi ko nakasama ang anak ko. Matapos ay hindi ko na pwedeng balikan ng babaeng pinakamamahal ko. Dahil sa mami ko. Umiiling na saad ko habang hawak ang bote ng alak sa aking kamay. "Bro, umuwi ka na please." Ani Austin sa akin tsaka ako inalalayan. "May kotse ako dyan. Kahit sa unit na lang ako umuwi." Saad ko. "Hayaan mong mag-stay lang muna ako dito. Dito ako magiging okay." Giit ko. Tumigil siya sa paghakbang hanggang sa madinig ko ang buntong hininga niya. Ibinalik niya ako sa bar counter. "Sabi ko naman sa iyo kaya ko pa. Ikaw tong alalang-alala dyan." Sita ko sa kanya hanggang sa pumasok siya sa loob at nilabasan ako ng alak. "O siya, ubusin mo yan." Anya tsaka inilapag ang alak sa harap ko. "Aalis muna ako. Maya-maya babalik din ako." Maayos ako nagsali ng alak sa baso hanggang sa mainom yun. Napangiwi ako. Dati bored na bored ako kapag mag-isang nagiinom. Ngayon naman ay okay na okay sa aking mag-isa. Pakiramdam ko'y bumalik sa puso ang sakit na ginawa sa akin noon ni Natalie. Kung paano niya ako kalimutan at talikuran. Uminom ako hanggang sa hindi ko na naman namalayan na naubos ko na pala ang alak na iniharap niya sa akin. Wala si Austin para hingan ko ng masarap na alak, kaya dumukdok na ako. "Miggy? Miggy!" Sunod-sunod na dinig kong tawag sa aking pangalan, pero hindi ko siya alintana dahil inaaya ko ng antok. "Miggy!" Niyugyug ako ng kung sino, kaya iniangat ko ang aking ulo at doon ko nakita si Natalie. Ang alalang mukha ni Natalie. Wala na. Talo na. Nakangiting saad ko. Hanggang panaginip. Ikaw pa din ang iniisip ko. Ganon kita kamahal eh. Napangiwi ako at hindi ko naisip na magiging emosyonal ako. Kung nandito ka lang talaga, magsasorry ako sa iyo hanggang sa marindi ang tenga mo. Bumagsak ang aking luha.
Naramdaman ko ang kamay na humaplos sa aking pisngi. Totoo ako, Anya. Nadinig ko ang panginginig ng kanyang tinig. Baliw na ako. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Alam ko naman kasi na kung totoo siya, hindi ganyan kasweet ang madidinig ko. Baka minumura niya pa ako. Halika na, umuwi ka na. Anyaya niya sa akin. Naramdaman kong binubuhat ko na ang sarili kong mga paa. Humakbang na ako hanggang sa kusang bumukas ang pintuan ng kotse. Sa tulong ng imagination na natali sa harap ko, matagumpay ako nakasakay sa kotse. Huwag mong sabihin na ipagdadrive mo pa ako. Kinikilig na biro ko. Oo, ihahatid kita sa bahay niyo. Naglakas ako ng loob na hawakan ng kamay niya. Pakiramdam ko'y totoong totoo siya. Iginiya ko siya palapit sa akin at sumunod naman siya. Hinagkan ko ang labi niya na parang totoong totoo. Natalie point of view. Napuno ako ng awa nang makita ko kanina si Miggy. Akala ko'y sarado na ang puso ko para sa kanya. Pero heto ako at masuyong hinahagkan siya pabalik. Hindi ko siya kayang tiisin. Natalie, hindi ko ginusto ang lahat. Mahal na mahal kita simula pa lang nung una. Kaya alam kong sabihin ko man o hindi, alam mo nagsasabi ako ng totoo. Masuyong Anya. Dala ng kalasingan, kusang bumigay ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Narinig ko ang phone ko at mula kay Austin ang tawag. Huwag ka nang lumabas. Nandito ako sa likod niyo. Hindi ko alam kung tama bang makailam sa kung anong meron sa inyo. Pero sincero ang kaibigan ko sa lahat, lalo na sa'yo. Hindi niya ginusto ko namang dinanas mo. May kasalanan ka din dahil hindi mo sinabi sa kanya ang ginawa ng mami niya. Kaya wag mong isisi ang lahat sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Dahil concern ako sa kanya. Sa tingin mo ba may pakailam ako? Malaya na kami ng anak ko kaya hindi ko na siya kailangan. Sa tingin mo ba, nandyan ka kung wala kang pakailam? Sa tingin mo ba pupunta ka kaagad dito dahil lang sinabi ko na nagpapakalasing ang kaibigan ko ng 2 linggo kung wala kang pakailam? Pwede ako magsinungaling sa'yo, pero hindi ka pwedeng maglihim ng damdamin dahil ikaw mismo ang tatraidor sa sarili mo. Iwi mo na yan, dalhin mo siya sa lugar na alam mong magiging okay siya. Wala akong naisagot kundi ang mag-drive ng kotse. Hindi ko alam ang unit niya, lalo na ang bahay nila. Kung iuwi ko din siya doon ay baka magkita pa kami ng nanay niya. Kaya minabuti ko na lang na dalhin siya sa unit namin. Mabuti na nga lang dahil may lakad si Alice ng 3 araw. Miggy! Miggy! Tinapik-tapik ko ang pisngi niya hanggang sa medyo magising siya. Pasok na tayo sa loob. Saad ko. Bumaba ako tsaka ako siya inalalayan palabas ng kotse. Gagewang-gewang kami hanggang sa marating namin ang sala. Tulog na si Migs dahil pasado 1:00 na. Medyo maliwanag na din naman sa sala dahil sa ilaw sa kusina kaya hindi ko na binuksan. Giniya ko si Miggy pahiga sa sofa hanggang sa mailapag ko siya doon. Pumasok ako sa kwarto para kuhanan siya ng unan at kumot. Inalalayan ko ang ulo niya para mailagay ko ang unan. Ipinatong ko na din ang kumot. Matulog ka na. Good night. Tumalima ako para sana iwanan siya nang mapahinto ako matapos niyang hawakan ng kamay ko para pigilan. Hindi ko alam pero biglang bumagsak ang aking luha. Stay here. Anang maamong boses niya. Kung pag-i-stayhin mo lang pala ako, bakit hindi pa noon? Yun ang gusto kong sabihin sa kanya pero walang lumalabas sa bibig ko. Basta tumutulo ang aking luha. I need you. Kailangan kita sa buhay ko. Akala ko noon, matapang na ako dahil nakayanan ko ang lahat ng naging hamon ng buhay ko. Pero heto ko, isang tawag lang ni Miggy. Napapasuko na ako. Let me go. Saad ko. Gumaan ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Akala ko iiwan niya akong muli. Hahayaan na mawala. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin mula sa likod ko. Patawarin mo ko. Patawad kung hindi kita hinabol noon. Patawad. Anya habang umiiyak. Ang bawat paggalaw ng balikat niya ay ramdam na ramdam ko. Dito ka lang. Hindi ko na kayang mawala pa kayo ng anak mo. Umiiyak na Anya. Hayaan mo kung maging mabuting asawa sa'yo at ama ng anak ko. Miggy. Handa akong maghintay. Basta sabihin mo lang na mahal mo pa din ako. Gusto ko na kayo makapiling ni Nathan. Ang iyak niya ay puno ng emosyon at hindi ko alam kung paano yun sasagutin. Mami?
Napasingap ako sa tinig ni Migs. Natanong namin siya ni Miggy na nasa hagdan. Mami, tama po bang iniisip ko? Ang taong yan, siya po ba ang daddy ko? Anak, Mami, tinatanong ko po kayo, kaya ba ayaw niyo kong palapitin sa kanya dahil siya po ang daddy ko? Migs, anak. Bakit? Ayaw niyo po ba akong maging masaya? Ayaw niyo po ba tayong mabuo? Ano po bang kasalanan niya at ayaw niyo po sa kanya? Nakapako ka agad ang pagiging emosyonal ng anak ko. No baby, hindi yun tulad ng iniisip mo. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Ipaintindi niyo po sa akin, Mami. Anya pero nagtatatakbo siya pabalik sa kwarto. Dito ka lang, kakausapin ko siya. Ani Miggy. Nag-alala ko kaya naman ilang minuto lang ang pinalipas ko. Umakyat din ako. Inabutan kong nasa kama sila at nakaupo. Nakababa ang ulo ni Migs habang hawak ni Miggy ang kamay niya at kausap siya. May mga bagay na hindi natin kailangan madaliin. Katulad na lamang ng Mami. Sigurado kung may malalim siyang dahilan kaya hindi niya minamadali ang mga bagay. Hintayin mo lang. I'm sure sasabihin niya din ang dapat mong madinig. Ani Miggy. Bakit? Sino ka po ba? Hindi ka po ba talaga yung daddy ko? Anya tsaka nilingon si Miggy. Nang mga sandaling yun, parang dinudurog ang puso ko. Bakit kung ako magiging masaya ka ba? Ani Miggy. Nagulat kami nang yakapin bigla ni Migs si Miggy. Ikaw na lang po yung daddy ko. Biglay umiyak siya. Mabuti ka pa, palagi mo kong dinadalaw sa school. Palagi kitang nakikita doon, inaalala mo ko. Napaluha ako. Nasaluko ang bibig ko. Hindi ko akalain na sasabihin ng anak ko ang bagay na iyon kay Miggy. Gusto mo kong maging daddy? Anya kay Migs na ikinatango nito. Hindi lang po gusto, gustong gusto. Paano kung sabihin kong ako ang daddy mo? Kapwa natigilan kami ng anak ko. Hindi ko inaasahan na ngayon niya sasabihin ang mga bagay na iyon kay Migs. Ikaw po ang daddy ko? Gulat na ani Migs. Wala pong joke yan ha. Anya habang nakalabi, umiling si Miggy. No joke, totoo lahat ng sinasabi ko. Ngumuyi si Migs at kaagad na yumakap ng mahigpit kay Miggy. Huwag niyo na po akong iiwan, huwag na po kayong magsisinungaling sa akin. Nung mga araw na palagi niyo po akong dinadalaw sa school, alam niyo po bang simula noon, ipinagdasal ko na kayo kay Lord na sana kayo na nga po yung daddy ko kasi alam kong hindi niyo po ko pababayaan. Ani Migs tsaka ngumiti. Tumayo si Miggy tsaka ginulo ang ulunan ng anak namin. From now on, ako na ang daddy mo, hindi ka na mag-iisa. Ani Miggy tsaka hinagka ng noo ng anak namin. Sabay silang napatingin sa akin nang pumasok ako sa loob. Mami, huwag na po kayong kukontra. Pinangunahan na ako ni Migs habang saluko ang aking labi. Sorry anak, kung hindi ko nasabi ka agad sa'yo. Natatakot ako sa mga bagay na maaaring mangyari, kaya hindi ko agad sinabi sa'yo. Okay lang po yun, Mami. Ang mahalaga po okay na po, Mami. Diba po, mabubuo naman tayo bilang pamilya. Nagkatinginan kami ni Miggy. Hindi ko pa masasabi ngayon pero gagawin ni Daddy ang lahat para lang mabuo ang pangarap mo. Opo, Daddy. May tiwala po ako sa inyo. Dito po kayo matulog, Dad. Gusto po kayong makasama. Ito po yung unang gabi na makakatabi ko kayo ni Mami. Anak, hindi pa pwedeng magsama kami ng Mami mo. Okay lang, Miggy. Dito na tayo matulog. Sandali, kukuha ko ng pamalit mo para makapag-half bath ka din. Ani Natalie, kaya tumango lang ako. Tumingin sa akin ang anak ko habang ngingiti-ngiti tsaka nag-thumbs up. Nag-half bath si Miggy. Maya-maya lang din ay bumalik siya sa kwarto. Pinagitna namin si Migs. Kinuha niya ang kamay ni Miggy tsaka niya ipinatong sa tiyan niya ang kamay namin. Good night, Mom, Daddy. Matutulog na po ako. Anya tsaka pumikit. Nasa iisang posisyon kami. Hindi din ako gumagalaw kahit ramdam ko na yung ngalay dahil baka magising ang anak ko. Tulog ka na? Tanong ko. Hindi, gising pa ako. Ani Miggy sa akin. Iniisip ko kung ano ba akong klaseng ama kung pangangatawan ko to. Hindi kita pinipilit. Napalaki ko ang anak ko na ako lang kaya hindi mo kailangang pilitin. Hindi ako nagpapaka-trying hard. Gusto kong maging ama ng anak mo. Kung hindi mo ko nakikita bilang asawa mo,
Kahit na lang sana ama ni Migs, Natalie. Tingin mo anong magiging sagot ko? Hindi ko alam pero gusto kong subukan. Mahal na mahal pa din kita eh. Masuyong Anya. Yung mama mo, paano siya? Nung araw na nasaksihan niya akong hirap na hirap sa mga pinagdaraanan ko. Sabi ko, wala pa yun sa totoong pinagdaanan ko dahil sa kagagawan niya. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi niya pero sabi niya, kakausapin ka daw niya. Pumunta siya. Nagmakaawa siya sa akin. Nakikiusap siya na patawarin ko siya. Gusto niya ding makita ang anak ko. Gusto niyang makipagayos ako sa'yo. Huwag mong gawin yun dahil napilitan ka. Huwag mong gawin yun dahil sa pakiusap ni Mami. Di mo kailangang gawin yun. Matulog na tayo. Hayaan na natin ang panahon ng magsabi. Nang ipikit ko ang aking mata, nahulog na ako sa malalim na pagkakatulog. Palibhasang ay galing pa ako ng trabaho ng gabing yun. Kinaumagahan, nagising akong magkayakap ang mag-ama ko. Napangiti ako. Hindi sumagi sa akin na mangyayari pa ang mga bagay na ito. Inaasahan ko nga na may asawa o GF na si Miggy pag nagkita kami. At yun ang nagpahanga sa akin. Paano hindi ko siya patuloy na mamahalin? 6 na taon na pero single pa din siya at nag-aantay sa akin. Bumaba ako sa sala papunta sa kusina para magluto ng makakain. Walang pasok ngayon si Migs dahil Sabado. Naghanda ako ng bacon at fried rice para sa amin ng daddy niya. Nagsabay din ako ng mga prutas. Patapos na ang pagpiplating ko at ilalapag na dapat iyon sa mesa nang maramdaman ko ang braso na bumalot sa tiyan ko. Good morning. Malambing na bati sa akin ni Miggy. Naramdaman ko ang labi niya na humahalik sa aking leeg. Baka makita ka ng anak mo. Bawal ko sa kanya pero ang totoo talaga, kinikilig na ako. Siyang nagpababa sa akin dito. Huwag daw kitang hayaan na mag-isang maghain. Pabulong na niya sa akin. Nagmana sa pagiging gentle ang anak ko. Madalas siyang maging mainitin ng ulo. Lalo kapag may mga gamit siyang itinabi ko at hindi niya makita. See? Paano mong itatanggi? Itsura ko na, ugali ko pa. Tapos ka na ba? Sunduin mo na siya. Magtitimpla ako ng paborito mong kape. Tumango ako at dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa akin. Umakyat ako at tinabutan kong nakaupo lang sa kama si Migs. Anak, bakit nakaupo ka lang dyan? Ready na ang breakfast natin. Kumislap ang kanyang mata tsaka siyang umiti. Tapos na pong maglambing si Daddy. Anya na ikinapula ng aking pisngi. Nagpaalam po siya sa akin, wag daw po muna akong lalabas, maglalambing daw po siya eh. Kakamot-kamot na wika ng anak ko. Gusto ko po maayos na po tayo, kaya umuuna po ako mami. Kinikilig na Anya. Kayo talagang magtatay, pinagkakaisahan niyo ko. Tara na sa baba't nag-aantay na din siya. Tatawa-tawa si Migs nang bumaba kami. Iginiya ni Miggy si Migs paupo. Samantalang ako naman, pinaghatak niya ng upuan bago niya okupahin ang upuan na nasa harap ko. Umuwi tayo sa bahay mamaya. Gustong makita ni Mami si Migs. Sandali ako napatigil. Tinignan niya ako. Alam kong kahit wala akong sabihin, basa niya ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala. Anya tsaka hinaplos ang kamay ko. Hindi na ako yung totoong Miguel noon, yung sumusunod sa lahat ng mga sasabihin kaya wala kang dapat na alalahanin. Tingin mo, magiging maayos ba tayo? Hindi na ba ako dadaragin ng mami mo? Bakit dad? Bad po ba ang lola? Hindi anak, mabait ang lola mo kay daddy. Kaya lang may hindi kami magandang nakaraan ng lola mo. Eh daddy, mahal po ba ako ng lola? Curious na ani Migs. Oo naman, mahal na mahal ka ng lola mo. Nung nalaman niyang naipanganak ka ng mami mo, bigla siyang bumait. Eh mami, nung nag-away po ba kayo ni lola, wala pa po ba ako noon? Balik tanong naman niya sa akin, kaya tumango ako. Ibig sabihin, hindi na po siya galit kasi nandito na po ako eh. Kinikilig na wika ng anak ko. Sana nga anak, sana. Hindi na ako nangatwiran, hindi ko din alam kung anong kakahinatnan ng lahat. Nagkanya-kanya kami ng gayak hanggang sa makasakay kami sa kotse. May tiwala ka ba sa akin? Ani Miggy sa akin habang hawak ang kamay ko. Bagaman may pag-aalangan, ay tumango ako. Ready ka na bang ipagtanggol ang mami mo? Tanong ni Miggy sa anak namin na nasa likod namin. Hindi daddy, dahil alam kong hindi aawayin ni lola si mami dahil napalaki niya ako ng maayos. Kumpiyansadong ani Mig sa kanyang daddy.
Umiti si Miggy sa akin bago siya nag-drive ng kotse. Sa buong biyahe hindi binitiwan ni Miggy ang kamay ko habang si Nathan nakatulog na sa likod. Ilang minuto lang din ay nakarating na kami sa bahay nila Miggy. Malaki yun, kasing laki lang din ang halos bahay na napagawa ko kila nanay. Huminto kami sa harapan ng bahay nila. Ginising ko na si Migs, pinagbuksan din kami ng pinto ni Miggy. Nasa harap na ng bahay nila mami niya at nakatingin sa amin. Naroon din ang mga kasambahay at mukhang nag-aabang sa amin. Oo, yan na yata. Diyos ko, kamukhang kamukha ni Sir Miggy. Iisa ang tabas ng muka. Napakagwapo. Malayo pa ako, dinig ko na ang kanilang usapan. Tumigil kayo, maganda din naman si Miss Natalie aba. Dinig ko nga ng matanda. Hello po, yun ang unang pagbati na ginawa ng anak ko sa mami ni Miggy. Inialok niya pa nga ang kamay niya sa ginang na kaagad din naman itong binigay. Nag-bless si Migs. Ako nga po pala si Nathan Migs, anak po ni Natalie at Miguel. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Lola. Parang tumibo ang tinig ng anak ko sa dibdib ko nang sambitin niya yun. Tinawag niyang Lola ang nanay ni Miguel nang walang pag-aalinlangan kahit hindi niya ito kakilala. Nakita kong nalaglag ang malaking butil ng luha sa mata ng nanay ni Miggy. Ikinagagalak din kitang makilala, apo. Anya tsaka naupo sa sarili niyang paanan para guluhin ang buhok ng anak ko. Ang gwapo mo, mana ka kay daddy at halata na mabait kang bata. Ang mami ko po ang dahilan ng lahat, Lola. Nakangiting anang anak ko. Lola, pwede niyo po bang batiin ang mami ko para sa akin? Naging mabuting nanay po siya sa akin eh. Yun lang po yung magagawa ko para pasalamatan siya. Kung pwede po, wag niyo na siyang aawayin dahil madalas po siyang pagod sa trabaho at pag-aasikaso sa akin. Kung dadagdagan pa po ang sama ng loob niya sa inyo, mag-aalala po ako ng sobra sa mami ko. Oo, apo, hindi. Hindi na ako galit sa mami mo. Anang ginang, tinignan niya ako. Actually, may ginawa kong pagkain sa loob. Kung gusto niyo pumasok na tayo para naman makapagkwentuhan tayo. Maayos na alok niya sa amin. Nginitian ako ni Miggy na para bang kumpiyansado na walang gagawing iba ang kanyang mami. Sa totoo lang ay alam kong hindi ka pa din komportable sa akin. Hindi ko din naman hinihingi na mabilis tayong magkapatawaran. Alam kong masyado kitang minaliit ng mga panahon na yon. Kung sa bagay, sino nga bang makakapagsabi na ang dalagang dati ay sa mumunting bahay lamang tumutuloy? Ngayon ay mas mayaman pa kaysa sa akin. Natatawang ng ginang sa akin. Ayoko pong isipin yun na hindi ako marunong magpatawad. Pero gusto ko din pong ipaglaban na hindi patag ang mundo. Bilog ito't hindi niyo masasabi ang mga pwedeng mangyari. Kaya hindi pwedeng basta na lamang tayong humusga. Dahil sa takbo ng buhay na meron siya ngayon. Patawarin mo ko kung naging ganoon ako sa'yo. Sinserong anya sa akin kaya tipid akong ngumiti. Ipagkakatiwala ko muli sa panahon para magpatawad ng tao. Ma'am, okay ka na po? Ani Nathan sa akin, tsaka hinaplos ang kamay ko na nasa mesa kaya tumango ako. Gusto kong tanungin kung nasaan ang daddy ni Miggy, kaya lang ay nasagot na iyon nang mamataan ko siya papasok sa bahay. Oh, may bisita pala tayo. Nang tumingin ako sa kanya ay parang na-visualize ko si Miggy. Magkamukhang magkamukha sila ng daddy niya. Tumayo ako para magmano. Anak, si Lolo. Dinig ko nga ni Miggy. Nagmano ako. Abat yan na ba ang apo ko? Anya matapos tanggapin ang kamay ko. Talagang hindi ako kinakabahan sa anak ko. Sabi ko na kaya walang hinaharap na iba. Tumawa ang Ginoo. Kay ganda nang napili tapos ganyan nakalaki ang apo ko. Daig pa ako. Napapailing na niya. Naging sentro ng biruan si Miggy. Palibhasa ngay walang ibang babaeng pinakilala sa kanila. Kaya daw dumating sa punto na inakala nilang binabae si Miggy. Really, Dad? Bakit naman sa dinami-rami ng pwede niyong isipin na yan pa? Nakanguso nga ni Miggy. Anak, gwapo ka. Aba, natural lang na pagkaguluhan ka ng mga babae. Kaya lang ay talagang hindi ko maunawaan noon kung bakit ilag ka sa mga babae. Tumatawang anang Ginoo. Kaya naman pala dahil dito sa nanay mo. Kung ano-ano ang iniisip sa buhay. Palibhasa nga siguro'y mag-isa ka. Hayaan na po natin yun. Nangyari na po yung dapat mangyari. Saad ko. Halos natapos yata ang pagkukwentuhan namin na iyon nang halos 3:00 na. Ang mami na din ni Miggy ang nagayos ng pinagkainan. Okay ka na ngayon?
Ani Miggy sa akin nang tumambay kami sa kanilang teres habang si Nathan naliligo sa pool. Hindi ko masabing oo, hindi ko din naman masabing hindi. Sa ngayon, okay na siguro to. Tipid akong umiti. Ramdam ko naman na gustong bumawi sa akin ng mami mo, pero hindi ko naman maaaring basta na lamang kalimutan ang ginawa niya. Malaki ang pagsisisi niya. Sa totoo lang, nahihiya siya sa'yo. Pinipilit niya lang na maging natural. Kailangan nating matuto sa mga hamon ng buhay at desisyon na nagagawa natin dahil hindi naman tayo matututo kung palaging sorry ang sagot sa lahat. Nauunawaan ko. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat pagdating ng panahon. Wika sa akin ni Miggy. Pupuntahan ko muna ang anak mo. Baka masyado nang nababad sa tubig yun. Kinuha ko naman ang pinaginuman namin ng juice para dalhin sa kusina. Wala na doon ang mami ni Miggy. Kaya naglakas ako ng loob na dumiretso sa lababo. Nandun pala ayun sa ref at naglilinis. Ako na dyan, iwanan mo na yan. Anya sa akin. Hindi po, kaya ko na po to. Nagpatuloy ako sa paghuhugas hanggang sa matapos. Iiwanan ko na nga sana siya doon nang magsalita siya. Natalie, iha? Napahinto ako sa pagtawag niya sa aking pangalan. Naramdaman ko din na hinawakan niya ang kamay ko. Umaasa ako na mapapatawad mo ko. Marahan kong nilingon ang kamay niya na nakahawak sa akin. Mahaba-haba din po ang naging pagsubok ng aking buhay dahil sa ginawa niyo na yun. Alam ko pong maling desisyon din na basta na lamang pumayag sa alok niyo ng mga panahon na yun. Pero naisip ko din ang anak ko. Wala akong trabaho ng mga panahon na yun. At hamak na mahirap lang ang magulang ko. Nanatili ako sa posisyon ko habang sinasabi ko iyon. Pero nandun pa din ang pasasalamat dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makakayanan ng lahat. Nagulat ako nang hatakin niya ako at bigla na lamang akong yakapin. Gusto kitang maging parte ng aming pamilya. Hindi dahil mayaman ka na ngayon. Hindi dahil ipinanganak mo ang apo ko. Kundi dahil ikaw ang pinili ng anak ko mula una hanggang huli. At sana maging ganoon ka din sa kanya, iha. Anya, habang tinatapik-tapik ang likod ko. Walang alam si nanay at tatay sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa akin. Ang alam lang nila, aksidente ako nabuntis. Wala silang alam na si Miggy ang ama ni Nathan na pinaglayo kami ng kanyang magulang. Opo, magiging malaking parte po ako ng buhay ninyo. Pero hayaan niyo pong dahan-dahan kong matanggap ang lahat. Hanggang sa kusang mapalapit ang loob ko sa inyo. Saad ko't tinapik-tapik niya ang likod ko. Sige na, balikan mo na ang mag-ama mo doon. Baka mamaya, kanina ka pa nila inaantay. Bumalik ako kay Miggy. Sa teres niya inaasikaso si Nathan. Oh, bakit tila sumigla ang mukha mo? Anya pero umiling ako. Miggy, pwede din ba tayong umuwi sa amin? Di ka pa din kilala ng magulang ko. Wala silang alam sa totoong kwento tungkol sa akin at kay Nathan. Oo naman, oo. Uuwi tayo doon at magpapakilala ako. Ani Miggy sa akin. Kinahaponan, nagpaalam din kami na uuwi sa bahay dahil kinabukasan, babiyahe naman kami pa uwi sa probinsya kina nanay at tatay. Daddy, kapag nandun na tayo, sasabihin mo po iba sina Lola. Pagmamalaki na ani Nathan habang nasa kotse kami. Mabait naman po si Lola Mami tsaka si Lolo Daddy, pero mas nababaitan ko po yung Lolo at Lola. Nathan, wag mong pagkumparahin ng dalawa. Iba-iba ang ugali ng tao. Hindi kami magkakatulad. Kwento mo na lang kay daddy mo ang tungkol sa mga experience mo kasama ang lolo. Sige po, ang lolo, madalas siyang pumasyal sa bukid. Hindi ballpen o mga papel ang hawak niya. Madalas, napanabas o di kaya lingkaw ang hawak niya para sa damo. Napaikot ang aking mata. Sadyang hindi niya maiwasan na pagkumpirmahin ng mga bagay-bagay. Talaga? Gusto kong masubukan yan, anak. Naku daddy, mangangati ka lang po. Napabungis-ngis ako. Napakabibo kasi ng anak ko. Pagdating namin sa bahay nila nanay, inabutan namin silang nagkakape sa harap ng teres, kaharap din ng mainit na pandesal. Lolo, Lola! Masiglang ani Nathan, tsaka nagtatatakbo papunta sa kanila. Mahigpit na yakap ang kanyang ibinungad. Diyos ko, ano't napasugod kayo? Papakilala ko na po ang daddy ko, yung totoong daddy ko po ah. Nagmamalaking ani Nathan, nasa luko ang noo ko. Inunahan niya na kami. Daddy mo? Ani tatay.
Opo, kaya dapat huwag niyo siyang aawayin ha. Nung pinakilala ni Daddy si Mami kila Lola Mami, hindi na siya inaway ni Lola eh. Diyos ko, ang batang to pala desisyon no. Ani nanay kay tatay tsaka sila nagtawanan. Magandang araw po. Tulad ng paggalang ko sa magulang ni Miggy, ganun din naman ang ginawa niya. Nag-bless siya kina nanay at tatay. Ako nga po pala si Miggy. Tinignan siya ni tatay mula ulo hanggang paa. Tinatansya kung tama bang ipagkatiwala kaming mag-ina sa kanya. Ano naman ang trabaho mo? Anong buhay ang maibibigay mo sa anak ko? Nakaupo na kami noon sa sala nang itanong iyon ni tatay. Nakakandong si Nathan sa daddy niya. Inaasahan ko na din ang mga tanong na iyon ni tatay. Isa po akong business owner. Magalang na saad ni Miggy na ikinataas ng kilay ni tatay. Bahagya tuloy ako napangiti dahil sa reaksyon niya. Pero si tatay yan. Walang makakapagpaatras sa nais niyang malaman. Tumikim si tatay. Mabuti naman at hindi magiging kawawa ang apo ko't anak ko. Pero hindi ibig sabihin noon, magpapasalamat ako na bumalik ka. Hindi ko din pinagpapasalamat na mayaman ka dahil alam kong kayang-kaya naman ng anak kong buhayin ng apo ko. Alam ko naman po yun. Wala akong hihingin, basta alagaan at ituring mo sila ng maayos. Hindi din ako kukontra sa kung anong nais ng anak ko. Dahil hindi ka naman niya dadalhin dito kung ayaw niya sa'yo. Maraming salamat po. Pangako pong iingatan ko sila sa abot ng aking makakaya. Masyado naman kayong seryoso dyan. Tayo sa labas at naghanda ako ng merienda. Ani nanay. Noon pa man ay hindi na nakikialam si nanay sa mga desisyon na ginagawa ko. Mula nang makita niyang kaya ko naman palang dalhin ang sarili ko, pati na ang anak ko. Paglabas namin ay nakahain na doon ang kakanina-kanina pa pala niluluto ni nanay. Tama ang anak mo. Napakasimple lang ng buhay na meron sila dito. Siguro kapag stress ako sa trabaho, dito kita yayayaing magbakasyon. Saad pa niya habang nakaupo kami. Ma'am, Dad, nagsusolo na naman po kayo dyan. Naglalambing na saad sa akin ni Nathan tsaka yumakap sa akin. Mami, someday gusto ko dito mag-work. Susubukan kong tulungan yung ganyan kay Lolo. Nagkatinginan kami ni Miggy tsaka kami natawa. Mami, totoo nga, kundi maging governor or magkaroon ng hasyenda dito para makatulong sa mga mahihirap. Oo anak, someday tutulong tayo. Ani Miggy tsaka niyakap ang anak niya. 6 na taon pa lang si Nathan. Nakikinikinita ko na siyang magiging maayos siyang version ng pagiging siya. Alam ko din na nagsisimula pa lang kami bilang isang buong pamilya. Pero alam kong maayos kami dahil sa anak ko at sa soon to be husband ko.